Tinawag nila akong walang kwenta sa harap ng lahat. Pero hindi nila alam ang lihim na magpapabagsak sa kanilang pang-aapi. Ako si Mia, at sa loob ng maraming taon, natutunan kong umiti kahit durog na ako sa loob. Lumaki ako sa isang pamilya na akala ng iba ay perpekto. Kapag nasa labas kami, palaging sinasabi ng mga kamag-anak namin. Ang swerte ni Mia, buo ang pamilya niya. Pero ang hindi nila alam sa loob ng bahay namin, ako ang palaging pinupuntirya. Ako ang anak na laging ikinukumpara. Ako ang laging sinasabihan na mahina. Ako ang laging pinaparamdam na hindi sapat. Bakit hindi ka maging katulad ng kapatid mo? Madalas sabihin ni Mama habang nakatingin sa akin ng malamig. Siya may magandang trabaho. Ikaw? Ano na naman ang pangarap mong wala namang patutunguhan? Masakit. Pero mas masakit kapag ang taong inaasahan mong magpoprotekta sa iyo ang unang dudurog sa iyo. Ang tatay ko naman ay tahimik lang. Hindi niya ako ipinagtanggol kahit minsan. Kapag umiiyak ako sa kwarto, naririnig ko ang boses niya. Hayaan mo na siya. Masasanay din yan. Masasanay. Hindi nila alam na bawat salita nila ay parang kutsilyong paulit-ulit na humihiwa sa akin. Pagkatapos kong makatapos, nagsikap akong maghanap ng trabaho. Hindi ako humingi ng tulong kahit kanino. Araw-araw akong naglalakad, nagpapasa ng resume, at tumatanggap ng rejection. Hanggang isang araw, natanggap ako sa isang malaking kumpanya. Akala ko iyon na ang simula ng pagbabago. Pero doon ko nakilala ang isa pang uri ng pang-aapi. Ang supervisor ko, si Karen, ay parang may galit sa akin kahit wala naman akong ginagawa. Mia, ikaw na naman? Bakit parang ang bagal mo lagi? Ma'am, ginagawa ko po lahat para matapos agad. Tumawa siya ng mapait. Lahat? Baka akala mo lang. Narinig iyon ng mga katrabaho ko. May ilan na natahimik. May ilan na ngumiti. At may ilan na sumali sa pangungutya. Baka kasi hindi sanay sa totoong trabaho. Baka napasok lang dahil may kakilala. Hindi nila alam, bawat araw na pumapasok ako, dala ko ang bigat ng pamilya kong hindi naniniwala sa akin. Isang araw, nagkaroon kami ng malaking meeting. Lahat ng empleyado nandoon. May presentation na dapat ipakita ang bagong project ng kumpanya. Ako ang naghanda noon ng ilang linggo. Pero bago pa ako magsimula, tumayo si Karen. Bago tayo magsimula, sabi niya habang nakatingin sa akin. May gusto lang akong sabihin. Natahimik ang buong kwarto. Sa totoo lang, nagtataka ako bakit pinagkakatiwalaan ang taong tulad ni Miad. Napatingin ang lahat sa akin. Parang biglang nawala ang hangin. Ano po ibig sabihin niyo? Tanong ko. Ngumiti siya. Hindi mo ba alam? Kahit pamilya mo, hindi naniniwala sa kakayahan mo. Nanlaki ang mata ko. May nagkwento pala sa kanya tungkol sa akin. Sinabi nila sa akin na ikaw daw yung anak na walang mararating. Parang gumuho ang mundo ko. Dahil totoo. Iyon mismo ang narinig ko buong buhay ko. At sa harap ng lahat ginamit niya iyon para sirain ako. Siguro, dagdag niya, hindi ka talaga ginawa para magtagumpay. May ilan na napayuko. May ilan na napatigil. At ako. Tahimik akong tumingin sa kanya. Dati, iiyak ako. Dati, tatakas ako. Pero hindi na ako yung dating Mia. Huminga ako ng malalim at sinabi. Ma'am Karen, tama po kayo sa isang bagay. Nagulat siya. May mga taong hindi naniniwala sa akin. Tumigil ako. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ako kayang maniwala sa sarili ko. Naging tahimik ang buong silid. Lumabas ang resulta ng project. At doon nangyari ang hindi nila inaasahan. Ang project na pinaghandaan ko ang napili bilang pinakamagandang proposal ng kumpanya. Ang si He mismo ang pumunta sa meeting. Mia, sabi niya, ikaw ang gumawa nito. Opo. Ngumiti siya. Ito ang isa sa pinakamagandang ideya na nakita ko. Nanlaki ang mata ni Karen. Pero siya lang po ang assistant T. Pinutol siya ng CV. Assistant man siya, pero siya ang may pinakamalaking ambag dito. Napahiya siya. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Makalipas ang ilang araw, may natuklasan ang kumpanya. May nagbago ng ilang file sa project. At ang taong gumawa noon.
Si Karen. Ginamit niya ang pangalan ko para palabasing ako ang nagkamali. Pero nakita sa records kung sino talaga. Kinabukasan, umuwi ako sa bahay. Pagpasok ko, naroon sina mama at papa. Akala ko pareho pa rin. Pero nang makita nila ang balita tungkol sa promotion ko, bigla silang natahimik. Mia Lee. Unang beses kong narinig ang boses ni mama na parang may pagsisisi. Anak, proud kami sa'yo. Napangiti ako ng mahina. Ngayon lang. Natahimik sila. Habang pinapaniwala niyo akong wala akong halaga, may ibang tao pa palang makakakita ng kaya kong gawin. Napayo ko si Papa. Patawad. Matagal kong hinintay ang salitang iyon. Pero hindi nito nabura ang lahat ng sakit. Kaya sinabi ko, hindi ko kayo kinamumuhian. Pero hindi ko nahahayaan na ang mga salita niyo ang magdikta kung sino ako. Makalipas ang ilang taon, ako na ang namumuno sa isang team. Isang araw, may batang empleyado na umiiyak sa harap ko. Maamya, sinabihan nila akong wala akong mararating. Tumingin ako sa kanya. At naalala ko ang dating ako. Sinabi ko, makinig ka. Ang opinyon ng ibang tao ay hindi ang sukatan ng halaga mo. Ang taong nang aapi minsan ay sinusubukan lang iparamdam sa iba ang sariling insecurities nila. Huwag mong hayaang maging kulungan ang mga masasakit na salita ng ibang tao. Ang taong minamaliit ngayon ay maaaring siya rin ang magiging dahilan kung bakit matututo ang iba na maniwala sa sarili nila. Dahil minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang patunayan sa kanila na mali sila, kundi ang patunayan sa sarili mo na hindi sila kailanman naging tama tungkol sa iyo.